Eto ho muna, may mahalaga ho tayong balita at siguro makuha natin ng impormasyon mula sa Philippine Nuclear Research Institute. Kasi kahapon may mga pinag-uusapan, meron daw parang container, yung mga siniship, nalagyan ng mga imported na mga galing sa ibang bansa. Meron yatang galing Pilipinas, dinala sa Indonesia. Around more than 20 yata ng mga container yun, pare Kaloy. Ibinalik dito kasi nagtataglay daw ng isang radioactive na na bagay, zinc, ang binamag dito is zinc. Pero ito sinasabi, ito yung mga tinatawag na mga zinc dust o steel dust. Yung sa pagpo-produce ng metal, Andoy. 'Di ba may mga kumbaga tama ka, kumbaga sa nilalagay yung kusot. Yun, yung parang ganun. Pero mas maganda malaman natin detalye na lahat ng ito mula sa direktor po mismo ng Philippine Nuclear Research Institute, PNRI, Director Carlo Arcila. Sir Carlo, good morning po sa inyo, Director. Salamat po sa pagtanggap sa aming tawag ngayong araw na ito ng Undas 2025. Director. Kaya magandang umaga din po. Magandang umaga po. Okay, meron na ho bang, unahin ko na muna siguro, meron na ho bang kaliwanagan na maaring gawin dito sa sinasabing mga container na ito, 20 container na natataglan ng radioactive zinc na nasa may bahagi ngayon ng Manila Bay daw? Director, tama po ba itong balitang ito? Okay. Meron pong 23 na containers. Una, 23 ang laman niyan containers. ay zinc powder, no? Mhm. Pero may contamination ng cesium-137, no? Mhm. Yan yung radioactive nuclide, no? Pero hindi naman ganoon kalaki kasi ganito, ah, na-detect yan sa Indonesia nung radiation monitors, no? Hmm. Pero sa labas mismo ng container, mahina lang. Ibig sabihin, walang delikado yung container sa public. No? In fact, ganito, no, yung crew ng barko, kung saan natutulog yan, yung mga containers na yan, sinek na po namin dito sa PNR ay negative sila sa radiation. Mm. So exaggerated yung takot sa ganyan. Eh, Mm. problema kasi pag sinabi mo radioactive bomba, agad nasa isip eh. Oo, parang Chernobyl ang So, lahat, eh, iniisip, eh, Chernobyl na lahat, parang gano'n. hindi po, Nagkokos ng kung hindi anong po yan. oo, Hindi po ganyan yung mm, sitwasyon. Actually, ang pinanggalingan po niyan kasi siguro ganito, ano. So siyempre, chineck namin kung sino yung nagpadala, no? Na ano, na kasi nabalitaan namin yan, yung shipper na nagpadala. hmm. Hmm? Tapos nung chineck namin yung kanilang warehouse, meron nga silang contamination, no? Oh, Bago pa dumating dito yung tinanong namin sila, "Saan ba ninyo kinukuha yung zinc dust na yan?" Yung zinc dust kasi ay byproduct o waste product ng steel manufacturing. Tama yeah, po yeah, kayo, steel 'no? production, opo. Kasi yung pag-steel kasi, yung gumagawa ng steel dito sa Pilipinas, ang feed niya ay junk metal, yung mga scrap metal. Mm, Hmm? mm. Eh, Hindi hindi tinutuna hindi yun sa hindi yung, hindi yung parang, fresh produce, hindi, kundi yung scrap talaga. Oo, Hmm. wala tayong gano'n kasi wala pa Oo, tayong tama po. yung ginagamit yung iron ore mismo, 'no? Mm, Although mm. sana puwedeng gawin, ang problema lang walang kuryente ano, Oo, pero ibang usapin 'yun. matrabaho yun, maraming Ano, maraming, machine na kinakailangan pala dun. anyway, yung Mm. tinutunaw na 'yan, siyempre bumibili sila ng tawag nito, ng ng bakal. Ang part niyan ay mga yerong luma. Okey. Yung yerong luma, maraming zinc 'yan, yan yung galvanized iron, 'no? Mm. So, pag tinunaw mo yung bakal na 'yan, ang melting point nitong zinc ay mababa. Kaya agad-agad kaya nagve-vaporize. Tapos nandun sa gas nila, nagve-vapor sa gas, may filter sila nakokolekta doon. Tapos yung zinc na yan ay nare-recycle. So ang ginagawa ng steel company ay binebenta nila, binibili yan, tapos yung bumibili, binebenta sa kung sino man ang gustong bumili. Eh may isang smelter doon sa Indonesia na bumibili niyan. Hindi lang ito first time, matagal nang nagbebenta. Hindi ito yung parte ng proseso ito, Oo. So, no? ibig sabihin Ah, may kumukuha ng, zinc, produce na ito, pero hindi yung gas, ito lang kasi zinc dust, pero problema mataas ang ano nito, ang, yung hindi. radioactive nito exposure. Actually dati talagang wala. Pero may dalawang problema. Ang unang problema natin ay ganito, 'no?
Kasi dapat may radiation monitor din tayo sa ating Dito mismo. sa ating Oo. port. Oo. So bago umalis dapat makaalis. Hindi gumagana. Yun, hindi ko na Mm, nag-fail. mm. Okay, So yan po yung sa madaling isang issue salita, yan. itong mga container na ito, nasa Manila Bay pa ho ba ito at papaano ho ba ano ho ba kasi mukhang galing sa inyo, kinakailangan we have to act fast. Kung Yun nga po. sakasakaling ligtas pa naman sa labas at wala tayong dapat ipangamba, hindi natin masabi kung matagal silang andyan sa karagatan, sa baybayin natin. Hindi, ayun nga, ang ano talaga dyan, kasi ang isang issue po dito ganito, kasi dapat, sa prinsipyo po kasi ng ng environmental law, dapat, una, yung nag-ship, actually, ang originator dapat aangkinin yan, no? Mhm. Kasi ganito po yan polluters pay, no? Ang analogy yan. So, sino ang una, ano bang nangyayari dito talaga, no? Hindi pa natin alam, pero ganito po most probably ang nangyayari. Kasi yung cesium 137, hindi yan, ginagamit lang po yan sa dalawang gamit, no? Ang isa yung tinatawag na blood irradiator. Alam niyo po kasi pag nag-donate tayo ng blood, hindi naman tayo agad yung nabigay ng yung dugo, no? Hindi naman basta-basta ibibigay yan sa ibang tao. Ano Dapat po? padaanin mo na yan sa irradiator. Mm. Yung irradiator na yan, ang active ingredient ay cesium 137 pero concentrated siya. Konti lang. Mm. Pero kasi yung radiation niya, yung gamma radiation, papatayin lahat ng kagaw, lahat ng bakterya Mm. doon sa dugo. Para pwede na siyang mabigay sa ibang tao. Ang isang problema, pag nasira na yung blood radiator, active pa rin yung cesium. Pero makapal yung bakal na shielding yan para protection. So, ang isang posibilidad, yung isang radiator ay tinapon, tapos, siyempre, nakakuha ng kalakal, tapos, lumusot doon sa radiation monitor noong steel na manufacture, Mm. natunaw siya. Oo. So, Alam kumalat ngayon yung cesium. Pero hindi naman, ito ang napaka-importante, hindi siya parang national emergency. concern. Oo, okay. Dapat so unang dapat ang gagawin dito, wag magsisihan. Ang una, linisin na lang muna Mm. yung may contamination, no? Ang problema po ganito. Kasi una, yung containers niyan, sabi ko nga, hindi naman delikado yan Kasi Okay. ang tawag diyan. Ngayon, ang problema lang yung dapat kukunin na nung shipper, saan niya ilalagay temporary Sa sa tatambak, oo. warehouse. Mm. O ngayon umaangal yung LGU. Ha? Walang LGU na gustong tumanggap. Oo. So, ngayon ang problema sa kanya, kung walang pupuntahan yan, magdedemorahe yung shipper. Ang singil sa demorahe, $40,000 per day. Naku po, Kung na malaki. magsusurvive na negosyo Ilang ba araw yan? na yata yan, dinala pa ng Hindi ko alam Indonesia, kung wala, kailan na, ilang araw. Teka, kung kailan na nagsisimula. yun ho Mm. bang pinanggalingan nito ay umako na ho ng, nagbigay na ho ba ng paliwanag at, Hindi, ganyan yun nga po mm, May kaso nagkusapan kaming daw kami, illegal, unscientific, pero oo. may mga abogado na mahirap di ba? Kaya wag na natin munang Sabagay, pag-usapan. baka Pero ang dapat gawin, linisin muna, okay? Maglinis muna. Pero ganito only ang pinaka-importante. Saan dadalhin yan kung sakaling ibalik yan? O sakaling yung mga nalinis doon sa factory at doon sa warehouse? Dapat ilagay po yan sa isang tinatawag na low-level repository. mm, Ililibing po yan para wag makadanyo sa taong bayan, no? mm. Ngayon, ang dalawang tanong Una, sinong tatanggap Yan. Sabi para niyo nga lang ayusin yung mo na? unang lugar na dadalhin tumanggi na, ayaw. Ayun pa. Oo, marami pong naubos na yung oras ko ng kahanap ng LGU. Kasi po ang problema, hindi nila naintindihan. Mabuti nga nag-interview kayong ganito na hindi naman Mm. talaga delikado Oo. na parang bomba yan Pero Oo. dapat hindi malanghap ng mga tao, di ba? So, Siyempre, by dahil the sabi way, niyo nga ang una na, pag too much exposure ang iniiwasan. yun po. Tapos ganito yung select na namin yung crew ng barko. Kung crew ng barko natutulog sila doon, sana silang unang apektuhan, di ba? Hindi Wala naman. namang problema. Mm. O, pangalawa,
inuunti-unti namin yung mga trabahador nung kumpanyang nag-ship at saka nung nag-manufacture niyan Mm. para malaman kung meron din silang radiation sickness. So, sumutulong po rin kami. Pero ang pinaka-importante, dapat ibaba na muna yung kargadang yan, tapos pero ma-store sa temporary. Temporary lang na anong tawag yan na storage. Sabi ko, may mga lugar na pwede kami sinasuggest. Ang isa, sabi ko nga, pwede mo sa military camp na isolated naman. Hindi wala naman, nababantayan yun at saka wala naman madadanyos doon. Mm. Pero wala po pong desisyon doon. O pangalawa, pwede sa lumang mina. Hmm? Tama. Yung isang minang malaki, Mm. papayag na siya. Pero sabi niya, dapat, baka yung mga senador dyan, yung mga taga doon, o yung mga mayor, umangal. Ang problema nito, dapat ayusin muna ito. Alright. Dapat alisin yung pagkatakot kasi masusolusyonan naman, no? Wala namang, for example, yung nagtunaw ng hindi naman sino bang sasadyang gagawin yan, di ba? Oo. Pero yan Anyway. po, ang problema po, pag may mga abogado na, ay ang Yan hirap na. pumalaw. Anyway, Hindi na tuloy, siguro yan mas po. magandang iwan natin yan at hayaan natin yung mga magagaling sigurong na makakatulong ho sa atin. Director Carlo, bago lang tayo magtapos, gusto ko lang malaman kasi, ito rin po ang dahilan na pagtawag namin, malapit daw ba tayong, o siguro mga ilang taon pa ho ba bago natin makamit yung ating kalayaan sa pagbabayad sa mahal na kuryente? At ang binabagay na solusyon dito ay sa pamamagitan ng nuclear. Okay, mabuti nga sinabi mo yan eh. Una, meron na po tayong bagong batas, yung Philatom Bill, Mm. na nag-create ng independent regulator. Pero hindi po yun maisasagawa hanggat magawa yung IRR at makapag-appoint ng Director General at saka Deputy Director General. Kasi pag na-appoint na yun, ang issue ito ay talagang issue ng Philatom. Kasi ngayon, for example, sa Pinaray, kami ay nagpupromote at saka hindi kami independent, no? Mm. Yung Philatom na yun, magiging independent reporting to the President yun. At saka cabinet grade yung yun. Okay. So siguro ko dapat mag-appoint na ng Director General doon para talagang may sariling pondo para ayusin itong mga problemang ito. Kasi ganito, kasi ang sabihin ng mga tao, itong mga problemang ito, hindi nyo maayos. So paano kung may nuclear plant na? Ha? Yung Philatom po yun ang magdagarantiya na safe po ang nuclear plants Ayan, nagagawa. alright. Ngayon po, may mga Marami kumpanya na. ng marami na nagkakaroon interest. Pero napaka-importante po yung regulation sa safety. Okay. Yun po. Okay. So, yun ang ipagdasal natin. Sana si Presidente mag-appoint na ng tao doon. Tapos, for example, kung may mga ayaw ng LGU kung saan, magsabi siya para sa bayan ito, ilagay na natin sa ganitong lugar. Huwag na kayong magreklamo kasi safe naman yan, nagagarantiyan niya ng Philatom eh. Ganun po yung kailangan mangyari siguro, dito po. yun nga tawag na willpower ng kinakailangan Opo. dito. Director Carlo, maraming salamat. Ako natutuwa pa nagkakausap tayo eh. Naalala ko yung aking paboritong science teacher noon sa kolehiyo. May mga bagay na mahirap paliwanag pero pa siya nag-explain parang nagkaka-interest ka. Siguro, sa ulitin sir tutukan natin yan para makatipid-tipid Opo. tayo sa ating bayad sa kuryente kahit pa paano. Director, maraming salamat sa inyo. Sa ulitin po, Sir Carlo Orsilia. Thank you po. Maraming po salamat, Orling. Okay, buhay. Ang Director ng Philippine Nuclear Research Institute, Director Carlo Orsilia, niyo po napakinggan.